So, pagbibigay, no? Pagbibigay isa sa bagay, no? Bagay na talaga naman pagka ikaw ay isang Kristiyano, ito yung isang bagay na hindi mo ma-skip, no? Things that you cannot skip when you become a Christian. So sabi ko dito, no? Number one, we must be as willing to give ourselves as we are to give of our money. Dapat daw, kung paano tayo abokal, ibigay yung ating pong pananalaki, yung ating pong pera, dapat ganun din daw po yung ating pong sarili. No? Dapat equal siya. Hindi siya pwedeng bigyan naman lang ng pera ito, okay lang eh. No, pasok mo na ito, ibigay mo na ito. No? Being a Christian is not just about money. No? Pagiging pera. Totoo, kailangan natin yung pera sa maraming bagay. No? Kaya para magawa yung mga bagay na dapat natin gawin. But being a Christian is not all about being, no? Or not about money. Sabi po dito, no? God bought you with a price. No? You belong to Him. Sabi ng 1 Corinthians 6, 19 hanggang 20. May narinig po ako na isang turo. No? Magkaiba raw po yung liritin at saka yung binili. Yung tinubos at yung binili. Magkaiba daw po yun. Tingin po magkaiba ba? Kasi minsan sinasabi ng mga preacher, turo, that we have been bought with a price. Sabi naman, we are redeemed by the blood of Jesus. Ano ba talaga? Redeemed o bought? No? Kasi sabi niya ganito, kapag ikaw daw po ay redeemed, ibig sabihin, ikaw ay pinipis na pag-aari na nakuha ng iba, and after that, ikaw ay kinuha ulit. Nagiging mo yung point ng redeem, no? Yung redemption. Kaya nga sabi nila, di ba? Pag ikaw ay parang salaan, di ba nagsala ka? Di ba? Kumbaga, syempre pagka due time na, kunin mo na yun. Tubusin mo na. Di ba? Ililitin mo na. Hindi mo siya bibilihin kasi sa'yo siya eh. Di ba? Yun daw po ang redeem. Yung bought, ikaw po ay binili. Ibig sabihin, hindi ka pag-aari nung bumili. No? Hindi ka niya pag-aari kailan na. Kaya ka niya binili kasi gusto ka niyang mapunta. No? Kaya ikaw po ay binili. So sa tingin niyo po, saan po tayo? Tayo po ba ay redeem? O tayo po ba ay binili? No? Sabi ng iba, we have been redeemed. Totoo naman. Kasi previously, we are belong to God. Tama niya. Sa Diyos tayo galing eh. Sino pong lumalang sa atin? It is God. Prior sa pagkahulog ng tao sa Genesis chapter 3, tayo po ay sa Diyos. No? Kaya lang, tayo po ay naangkin ng kasalanan dahil sa pagkakasala ng tao, sa pagsuway sa utos ng Diyos. Kaya sabi ko nito, no, God bought me with a price. No? Then literally, God commands you to present your body as a living sacrifice, not just your pocketbook. No? Yung ating buong pagkakao, yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. No? Na tayo po ay maging living and holy sacrifice. Then, sabi ko po, a willing mind and a heart with a life committed to service to God is just as important as financial giving in receiving the blessing of God. Receiving the blessing. So, paano po mahalaga na ito po ay magbigay? No? Gamit po yung iyong pera o yung iyong pananalaki. Ganun din mahalaga na magbigay ka rin po. No? Ibigay mo yung sarili mo sa Diyos.
Hindi lang po basta pera tayo dapat ibigay. Dapat, yung ikaw ay tinawag ng Panginoon, decided ka rin na i-commit mo yung buong buhay mo sa Kanya. Dahil yung pananalapi po, isang parte lang po yan. No? Yung pananalapi, yung personal mong buhay, yung iba pang bahagi ng buhay mo, kailangan willing kang i-surrender at ibigay sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sabi po nito, you must realize that true giving begins with your life, includes your resources. If God has control over your life, He will have control on your resources as well. Kung meron daw control ang Diyos sa buhay mo, meron din siyang control dapat. Dapat sa iyong mga resources o yung mga bagay na ginagamit mo sa buhay mo. Kasi, alam niyo po, malaking factor kasi sa atin bilang isang Christian. Yung pagbibigay ng ating pong sarili sa Panginoon. May mga Christian kasi ito. Naging Christian siya, bibigay niya yung sarili niya, pero pagdating sa salamin niya, gusto niya hindi makikialam doon. O kaya, gusto niya, pagdating sa pananalapi niya, hindi makikialam doon. Siya ang mag-manage. So, ang gusto po ng Lord, kapag tayo po ay nagbigay, hindi lang po yung bagay na intangible na kaya natin ibigay. Dapat kasi yung sarili po natin. Kaya po natin na magkaroon ng control yung Lord sa ating pong mga resources. Then sabi po nito, what is the reason for my giving? Giving proves the sincerity of your love for Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 8, verse 8. Yan daw po ipapatuto ng iyong pagmamahal sa Panginoon. So, isa lamang po siya, and then it develops an attitude of grace for others' works. It takes no special talents or abilities to give, only grace. So, kapag ikaw ka lang bibigay, pinapalagay sa ibang tao, na ikaw din po, ay binigyan lang din po ng habag ng Diyos. Sabi ko kanina, doon po sa devotion ko namin, bago po mag-practice, yung ating po mga sarili, tayo po ay biyaya lang po ng Panginoon. We are a product of grace. Kaya ka po ngayon, kaya ka nandiyan ngayon, kaya ka nakaupo ngayon, kaya ka nakapagtrabaho, kaya mo nagagawa yung mga gawain sa bahay, kaya ka nakapasok sa eskwela, kaya ka may sweldo, kaya ka may pera, hindi dahil sa iyo. Yan po ay produkto ng Panginoon sa buhay mo. Yan po ay naging byproduct lamang. Yung mga nakukuha mo, yung mga bagay na nakakuha mo. Kaya yan kasi sa iyo, it is because of God. Kasi ito, magandang trabaho mo, magandang buhay mo, marami kang pera, o ito, binigyan ka sa sitwasyon. Marami kang magandang trabaho mo, wala ka sabi mo, taas ng posisyon mo. Pero hindi ka makakinig sa bahay mo. Kaya wala kang lakas para pumunta ka sa trabaho. Natatapos mo kaya yung trabaho mo? Siyempre hindi. Marami kang pera. Pero depreciate ka. May enjoy mo kaya siya? Hindi. So, sabi nito, kaya natin, ma-realize natin na yung ating pong mga buhay, it is a product of grace. Sige po? Amen. And then, sabi po dito, giving develops an attitude of grace towards others. Giving is an investment in eternal riches and gets your eyes of earthly riches, which will fade away. Mga bagay na mawala. Then, sabi po dito, the person who benefits most from your giving is you. Kapag nagbibigay ka daw, hindi yung iba ang nag-benefit. It is you. Kasi, tinuturuan ka ng Lord kung paano magbigay. Sabi nga po, hindi ka talaga makakapagbigay kung hindi ka tinuruan magbigay. Hindi ka makakapagmahal kung walang nagturo sa iyo kung paano talaga magmahal. Sabi ni John, we know love because Christ Jesus loved us first. Kaya tayo nakakapagmahal
kaya natin mga mahal yung kakaway natin, kaya natin mga mahal yung mga mahal natin sa buhay, hindi dahil kaya natin silang mahalin. Hindi tinuruan tayo magmahal ng totoo at tunay ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi po dito, no? The person who benefits you from giving is you. So, ito ba po mag-benefit tayo? So, tanong pa, where am I to give? Saan daw po magbibigay? Your primary responsibility is your local church. All giving in the New Testament is done within the context of the local church. So, sa local church na po. Yung church kung saan ka kumakain spiritually, yung church kung saan ka nag-worship, yung church kung saan ka nagpupunta every weekend or every Sunday. No? That is your primary responsibility. Then, sabi po dito, no, obviously, anyone is free to give to cause outside the local church, and God may even use and bless it. However, it is the local church which is central in God's plan. Any giving outside of it should never be done at the expense of what God would have you do in your church. This is equally true of time in the service as well as money. So, malinaw po, kung gusto bigyan natin dito, yung primary focus mo, whenever you are giving your time, your effort, your resources, is your local church. Amen? Naalala mo dati, sabi ko, pagka-graduate ko, gusto ko magtrabaho sa ganito, gusto ko mag-serve sa ganito. Sabi sa akin, nire-correct sa akin, actually, right then and there, kinurek ako. Hindi, sabi ko. Dapat, pagka-graduate mo, since sinuport ka ng church para makag-graduate, dapat yung church mo muna ako ng tulungan. Kasi kaya ka dinivelo para merong katuwang sa church. Alam mo yung isipan ko, yung muna parang tinitira parang malay, pero parang hindi. Kasi syempre meron niya pa. Pero alam nyo, naisip ko, na-realize ko na, totoo, kaya ako dinivelo para maging leader sa church. Kasi kailangan ka ng church.